my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga. Ayan na nga. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Oo, yung pisyang kong gwapo. Hiniram ko yung video. Alam nyo naman, kailangan itong mga pinsyan natin, pakita natin. Pinsyan, Takero, pasok. Takero! Makipag-flip top ka na! Niña Cruz, pasok. Makinig ha. So, nung isang araw pala, si Harry Roque po ay nasa Senate naman. So, doon natin nakita na medyo, di ba, medyo, ito on opinion, no? Medyo nalinlang, di ba, si Risa Hontiveros. Ayusin mo sa nalinlang. Mababas ka niyan. Sabihin mo na lang, medyo nalilito pa kasi bago. Di ba? Mukhang hindi pa napag-aaralan maigi ni Risa. Ganon, ha? Di ba, mga kababayan? Mukhang hindi pa masyadong napag-aaralan ni Risa, pero pwede na rin. Kasi dahil kay Risa, syempre yung mga nanood ng mga kongresista, nakita yung mga mali at hindi mga naitanong kay Risa na alanganing mga sagot ni Roque. So malaking bagay at malaking tulong yung ginawang Senate hearing sa pamumuno ni Risa Hontiveros dyan sa Senado. Panonoorin po natin yung kanina, yung nangyari kanina, siguro mga 10 minutes ago lang to, no? Napaamin po napaamin po ni Johnny Pimentel at saka ni Dan Fernandez itong si Harry Roque na yung bahay po sa Tuba, Benguet, sa may Pinewoods ay siya ang may-ari. Okay. So, para mas maganda mga ka-streetwise na ipapapanood ko na lang sa inyo ng buo, ng walang putol, siguro mag-side comments na lang siguro tayo dito. Okay? So, lang no, ito panoorin natin to Hindi ko na putol-putulin para manamnam natin kung paano napaamin ni Johnny Pimentel at saka ni Dan Fernandez itong si Harry Roque. Kasi nung una ating mga kababayan, tinatanggi niya pa eh. Di ba? Pinaikot-ikot niya pa yung Senado. Well, mga Hindi, totoo yun, mga kababayan, Pinaikot-ikot ni Roque, pilit na itinatanggi. Pilit niya na, hindi akin yan. Sa kumpanya yan eh. Pero alam nyo, sabi ko nga, ang isda nahuhuli sa bunganga eh. Tulad ni Roque, hindi naman isda pero nahuli sa bunganga. Medyo nagkaroon talaga ng, what they call this, ng Sige, kaya mo yan, Isa. Kaya mo yan! What do you call this? What do you call this? Ganyan isang ko. Pero magaling yan, mahusay yan, Oo, parang sabi ko sa iyo, parang nakikipag-flip top lang yan eh. Pasok. Ito, nagkaroon siya ng knowledge about kay Harry Roque dahil nga po sa hearing kahapon kay Risa Hontiveros or nung isang araw. Tama yung sinasabi niya. Oo, 'di ba? Minsan pagka nyo lang medyo ikalma nyo lang yung focus nyo pag pinanonood nyo ang pisang ko. 'Di ba, Chris Ulo? Pag hindi nyo pinokos yung panonood nyo sa pisang ko, abay baka mamaya masampal nyo bigla si Roque. Sige, tuloy. Kaya ayun, nakakuha po ng mga tanong itong si Johnny Pimentel at napaamin nga po si Harry Roque. Okay? So, ito, panoorin natin to Ito, okay, game. Game na! Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAO? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga... Oy, dinideny mo! Oo! Dinideny niya. Ngayon, hindi. Ngayon siguro napag-isip-isip niya. Ang dami palang mga nasa Facebook. Ang dami palang mga nakapost. Ang hirap-hirap na netong di ba? Oh. Talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now,
Hindi po sa akin talaga yung property. But, Oh, kita mo, hindi daw sa kanya. Ayan ha, hindi daw sa kanya yung property, mga kababayan. Sige, dito tayo. Ano sabi niya? Mga kababayan, ito yung nasa Baguio, ha? Ano sabi ni Roque? Ulitin natin. Tinanggi niya eh. Yung nanganganak through artificial insemination dahil pinapupunta naman yung vet dito sa Baguio. Yun nga pala yung bahay ko, medyo naluma na. Yun nga pala yung bahay ko, naluma na. Gets nyo? O hindi niya alam yata na marami siyang pinost. Sarili niyang post ito eh. Oh. Ito pa, mga kababayan. Yung asawa naman. Tingnan nyo ha. Lakyan natin. Ito, pinicturean lang nung ating nag-send sa atin. Ayan, Marjorie Calibuso is celebrating a house blessing at Pinewoods Golf Club and Residential Estates. Ayan ha. June 15, 2019. What a nice view here in Baguio with Ma'am Myla Roque. Secretary Harry Roque, new house. Nakalimutan siguro ni Roque itong mga nakapost na to at nag-imbita siya ng mga kaibigan niya. Di ba? Ng mga kaibigan niya na mga nag-post. Di ba? Yan yung mga kababayan. Eto pa. Meron pa. Ayan. Sabi naman ni Melchor de Clas sa Benguet Province. Harry Roque House Blessing. July 6, 2019. Kita nyo, ayan, magkakasama sila, Di ba, mga kababayan? Ano pa? Boss Mike. Eto pa. Ayan, habang namimita siya dun ng mga bulaklak na iaalay. Sinungaling talaga, mga kababayan. Halatang-halatang sinungaling ginawa. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, Andali, play muna natin to, ha. Eds Jr. Opo, shout out. Di ba? Ayan, namimitas ng bulaklak, bagong ligo. Planchadong-planchado yung buhok, mga kababayan, ha? Planchadong-planchadong buhok. Eto na nga, mga kababayan. Kahit anong tanggi mo, Rapi Tulpo, kahit anong tanggi mo, mabubokya ka kasi ang daming mga kaibigan nyo, mga kasama nyo, mga mismong siya, mga kababayan, post niya, sinabi niya, bahay niya. Bakit kailangang ipag-ano pa ni neto, si Harry? Panay ang palusot niya. Bakit? Kasi gusto niya linlangin yung mga taong nanonood. Yung linlangin niya, maging yung mga nasa kongreso. doon po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At, So, former Secretary Roque, Ayan, tanongin mo, Enrile. Ay, Pimentel, sorry naman. Tingin ko si Enrile, matanda na. you admit that you have an interest in this house by I'm an virtue of po. the corporation owning this house. yes po, ang may registered owner po nito is Ayan na. Itatanggi pa niya yan. Hindi akin. Sa kumpanya yan, hindi akin. Pero ilang beses niya nang nabanggit na kanya. Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kaming contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At doon po sa pirmahan ng contract of lease na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at require din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No?
Okay. So dito kasi medyo hinuhula lang si ano. Oo. Sige. Take, galingan mo ha. Huwag ka na mag-chat. Oo, manood ka rito. Si Harry Roque ni Johnny Pimentel. Pero ngayon kasi, dito lang, no, puputulin ko lang saglitan to, mga 1 minute lang to. Oo, hayaan natin yung pisang ko magpaliwanag. Oo, ha? O, ayan. So ngayon, ang pinagmamalaki dito ni Harry Roque is meron dong contract of lease and then ito daw po ay notarized. Okay mga kababayan, dapat siguro gawin ito, malaman kung totoo ba talaga na notarize itong contract of lease ngayong taon lang. Ayan. Tama naman yung pisang kong gwapo. Bakit? Alam nyo mga kababayan, yung mga notaryo na ganyan, ha? Yung mga notaryo na ganyan, na gagawan ng paraan. Kung gusto ninyo 10 years backward. Abay, pwede! Oo, pwede. Kunyari naman, gusto nyo mas mapaga, pwede rin, kaya yun. Abogado yan, si Roque. Kaya siguro nangayayat. Masyadong malayo yung binalikan niya. Oo. Si Harry Roque din po kasi, abogado yan. Meron din po siyang law firm. So ako naniniwala na pwedeng isingit po yung notaryo. Diba? Kasi kada notaryo mga kababayan, nilalagbok po yan. So kung makikita natin na may dinoktor yung logbook ng notaryo, mukhang sasabit din dito sa Harry Roque na posible nga na matagal na rin pong pinapaupa ni Harry Roque yung bahay po sa Benguet. Okay? At least you get the point, no? So continue pa natin. Kasi tama yun. Tama yung pag-aanalisan ng pisang ko si Takeru Miyamoto. Oo. Para lang pong malinaw na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract. Ayan na, kita nyo mga kababayan Ang pumirma ay ang kanyang may bahay na si Myla. Bakit? Ang tanong, bakit? O siyang bakit? Bakit yung asawa mo? Akala ko ba hindi inyo? Sasabihin niya, kasi nasa naman kami, sa kumpanya kami, stockholder kami niyan di ba mga kababayan? Hindi naman sasabihin niyan Sige, tuloy. Of lease with this woman po, no? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. So... Wala nga, putulin ko lang, no? Ako nagulat talaga ako doon kanina sa tanong ni Manong Johnny Pimentel. Ayan. Takeru, banatan mo. So, inamin ni Harry Roque na yung pumirma rin ng contract of lease, asawa niya. So, malinaw na yung bahay, pagmamay-ari talaga ni Harry Roque. Ulitin natin baka hindi nyo nakuha kasi. Pagmamay-ari talaga, di ba mga kababayan? Ito na nga Through artificial insemination dahil pinapupunta naman yung vet dito sa patio. Yun nga pala yung bahay ko, medyo naluma na kasi... ayan, yung nga pala yung bahay ko, medyo naluma na. Di ba? Kuha nyo ba? Continue, sige. Hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang... Pero iikot pa rin niya, hindi po ako nakaposisyon dito. Pero mga kababayan, sa kanya mismong mga salita, nagsasabi, nanggagaling, kanya talaga yung bahay Contract of lease. I'm aware of this contract of lease with this woman po, no? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. So... I met her. Kasi kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi po, yung lalaki po. Oo nga, sabi mo kanina, hindi mo kilala Ayunan natin si Pimentel. Di ba? Hindi naman niya kilala, sabi niya Alam niyo, kahit anong galing ninyo sa pagsisinungaling, pag paulit-ulit yung tanong, nag-iiba talaga yan! Nandiyan na ba si Takeru? Pero kapag totoo, yung mga sinasabi nyo, mga kababayan, kahit anong paikot-ikot sa inyo, yun at yung pa rin yung sasabihin nyo dahil yun lang naman yung totoo. Pero kung kayo, patuloy-tuloy na nagtatakip ng kasinungalingan, abay hindi. Mabubuking at mabubuking. Maiiba-iba yung sagot ninyo. Di ba? But now you're telling this committee na na-meet mo pala yung Leslie po. Yung Leslie. Yung Leslie po. Na-meet ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, ganun talaga, no? Nag-lunch sila sa Los Angeles. Sana all, no? Sa LA nag-lunch, di ba? wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo
Siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ka ba na hindi niya alam na magka-tsuktsakan yung dalawa? Anong ginagawa noon sa bahay ni Roque sa Baguio? Magkasama sila sa bahay. Ano? Tititigan lang silang ganon? Yayangga-yanggahan lang sila, oh? Ano? Titig na titig lang, ganon. Oo. Tinitiis lang yung kanilang mga nararamdaman sa pamamagitan ng titigan. Di ba mga kababayan? Masyadong defensive dito sa pagkakataon na to, si Roque. At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko. Sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam. Kita mo, yung Cambodian daw, partner niya. Di daw niya alam yon. Kayo ba naniniwala? Kasi alam nyo mga kababayan, pag inamin, Judy Rose de la Cruz, thank you naman. Kapag inamin ni Roque na alam niya na magjowa, alam nyo na, di ba? Alam nyo na. Masyado nang masyado nang halata si Roque, di ba? Na kilala niya yung dalawa na yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Si Roque, kilala niya yung dalawa na yan. Ako ito lang naman, galing sa malikot na isipan ko, Roque tanong ko lang naman kung tama. Oo kung tama yung sasabihin ko. Hindi kaya kilala mo na yan, matagal na, at nagkakapera ka dyan ng tuloy-tuloy. Kasi hindi yan tutulungan o itatago ni Roque kung wala siyang pakinabang dyan. Hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya'y nananatili doon. Pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the ay sabihin mo na incheck Chino kahit na ano. Di ba? Pares lang yun. Minsan po kasi nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, trinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Nasa labas lang sila ng bahay. Takero, dali. Gusto ko yung gusto ko yung mga komento ni rito ni Takero. Okay, pasok. Isang Take. Ang kita mo, di ba? Na, di ba? Umamin na, di ba? Na siya may-ari ng bahay. Tapos ako naniniwala ako na pinagandaan ni Harry Roque. Magaling siya magpalusot dito. Magaling. Hindi, nabobokya Insan hindi. Nabobokya. Nabobokya Kaya tingin ko nababarimbot na si Roque. Oo. Nagkakabuhol-buhol na yung kanyang mga iniisip na ikakatwiran sa mga issue na to. So dito mga kababayan, parang kabayaan lang si Harry Roque na pagsalitain ni Manong Johnny Pimentel, Pero ang dito mga kababayan, nag-release po ng contract of lease para po paupahan po yung bahay na yan sa mga Chinese, yung asawa ni Harry Roque. Di ba? Kasi hindi niya na pwedeng itanggi Tapos dito kapag tinanggi niya pa. Nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka. Eto yun mga kababayan. Nabanggit niya yung baka. Yung, Through artificial intelligence. Ayan yung baka di ba? Mga kababayan, yung baka Yung nanganganak through artificial insemination dahil pinapupunta naman yung vet dito sa Baguio. Yun nga pala yung bahay ko, medyo naluman kasi. Kita nyo? Yung baka, yung bahay niya, binanggit niya, yan, yung bahay na yan. Diyan, nahuli yung dalawang tsekwa na, boss dyan sa Pogo, sa Bamban.
Minsan po kasi nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, trinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw ang isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na maging nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Nasa labas lang sila ng bahay. Parang ano no, kita mo, di ba? Na, di ba? Umamin na, di ba? Na siya may-ari ng bahay. Tapos ako naniniwala ako na pinagandaan ni Harry Roque. Magaling siya magpalusot dito. Magaling. So dito mga kababayan, no, parang kabayaan lang si Harry Roque na pagsalitain ni Manong Johnny Pimentel, no. Pero ang dito mga kababayan, nag-release po ng contract of lease para po paupahan po yung bahay na yan sa mga Chinese, yung asawa ni Harry Roque. Di ba? Kasi hindi niya na pwedeng itanggi eh. Tapos dito kapag tinanggi niya pa. Nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka. Nag-aalaga ng baka nga. Ay, baka naman to Yung vet dito. Baka, di ba? Baka yan, di ba? Baka? Kalabaw, ano? Parang baka naman, na itim. Di ba? Sige, tuloy. Baka naman, oo nga. Yung vet dito sa patio. Yun nga pala yung... Di ba? Sige, tuloy natin dito. Kung po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. Roque, kailan ho niyo nakilala itong lessee ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait. po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung lessee, nasa LA ka. Hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person, this lessee, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong contract. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung Yung babae, babae? kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Wala nang maalala. Maestro Paul TV, content mo na. Walang maalala na si Akla, para na si Alice Go. Wala nang maalala. Ano, mga kababayan? Pero kasi, matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko po dun ang nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa... Bahay niya! Narinig nyo? Narinig nyo ba? Gustong-gusto ko yung bahay ko. Sabi niya, Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa lugar na yon, no? Kasi po ako, gustong-gusto ko po yung bahay ko. Kasi lagi po ako sa lugar na yon, no? Pero, nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay... Di ba? Inaamin niya na kasi booking na siya. Gustong-gusto ko yung bahay ko. Inaamin niya na talaga mga kababayan. So good job po dito kay sa house dahil napaamin niyo po si Harry Roque. Our beloved Boss Mike Cervera.